Kaugnay po niya, makausap natin mismo si MMDA Chairman Atty. Francis Tolentino. Chairman Tolentino, good morning po. Magandang po, Idan, at sa inyong mga pinatanood. Oo, papatulan niyo pa ba itong barangay Tanod na ito, Chairman? Hindi po kaya po tayo nagpunta ron, hindi managin ko po, para ipaayot, i-implement na po yung bagong traffic rerouting. Ano ho ba yung bagong traffic scheme dyan ngayon? Sasarahan niyo po yung Guadalupe, oo. Hindi po, 6 to 9 ng umaga, hindi po sila pwedeng bumaba. At 5 to 8, yung mga rush hour, doon po sila sa giliran, itaan naman po doon. At dahil po dito, may ibsan talaga yung traffic. Problema sa traffic doon. So, nagkaroon po ng standstill dyan, 2 gabi na. Natakot po yung mga tao, kaya minarapat ko po doon, 5 o'clock kahapon. Ako na po mismo ang pumunta ko, ako nagdadrive. Nag-traffic pa nga ako sa Guadalupe, pero hindi ko naman po inaasahan na, alam ko naman po na hindi magiging friendly yung atmosphere doon dahil alam niyo po, yung ibang mga tao doon, protector ng illegal terminal. Yun nga, oo. Matagal lang may nagsusumbong sa amin tungkol dyan. Pati yung barangay kapitan dyan, nakakatanggap. Alam ko po yun, kaya hindi ko lang alam na may camera doon. Parang setup po, doon siya nakatayo sa ilalim ng camera nila. At pag nakaharap, alam ko po may hawak ng mga tubo yun. Tsaka, mukhang mag-isa lang ho siyang talagang hindi natinag, ano, nung dumarating na kayo. May mga kasama po siya sa likod. Sa likod. Siya lang yung medyo nakaibabaw. Opo, so kinuha ko po, sinamsam ko po yung tubo niya, baka ako naman ang palulit. Kaya ko po ginawa yun para talagang to restore order and sanity doon sa kanya. At marami pa kong ganito pagpasok ko po sa setup rotonda, siguro baka mahigit pa ito ang harapin ko. Lalo na yung mga siga, statcher, poser, hold-upper, lahat po yan. Pati batang hamog dyan tumatakbo. Para po yan. So, kailangan po natin dito disiplina Hindi po ma-implement yung mga magagandang traffic routing scheme kung takutsaba po yung ilang mga siga doon sa area na yun. Hindi naman po pwedeng harapin nila ako ng tubo ron. Okay. Yun lang particular na sumbong niya, no, na pagkakuha nung batuda ba yun o tubo, yung word niya, tubo, yung word niyang hinampas. Makikita naman sa video, no? Hindi, makikita nga sa video. So, ano ho yung reaction niyo after na nakinuha niyo yung tubo? Anong sumunod yung action? Tinapik ko po yung bulsa niya kasi may nakabukol pa ho Hindi ko alam po ano yun. So, tinapik ko po yan ng 2-3 beses. Tapos inalis na po siya. So, nakatingin. In public view naman po ito. Nakita namin. Wala kang ginawang pagampas doon sa tubo, no? Dahil inabot mo agad sa isang kasama mo. So, ginawa po natin yan para protektahan din yung sarili natin at para ipaglaban naman po yung mga tauhan natin dahil the night before, tinatakot na. So, bahagi po ng trabaho natin yan. So, inaasahan po natin na marami pang ganyan. Bukas nga tayo mag-lead ng operation laban dito sa transport strike. Siguro naman, inaasahan din natin na hindi magiging friendly yung atmosphere. Kung nasa kalye rin po ako. So, dapat po paunawaan ng ating mga kababayan na bahagi ng ating tungkulin na ipatupad po yung nararapat at gawin po yung tama. At hindi naman po siguro tama rin na ako masaktan. Okay. Ang sinasabi po nung barangay chairman ng Guadalupe Nuevo, ito ho ba nakipag-ugnayan ho ba kayo kay Mayor Junjun Binay sa implementasyon nitong bagong traffic rules na ito, Chairman? Alam niyo po, unang-una itong mga jeep na bumababa sa EDSA. Wala pong prangkisa yan doon na dumaan sa EDSA. Ganun ba? Okay. Wala po yan. Ang prangkisa po nila Leon Ginto to Guadalupe. Sa likod po, itaan po ito, hindi nila ginagamit. Hindi dapat sumosobra sila ron? Hindi po dapat sila tumahak doon. Pangalawa, kausap po mo si Kapitan last week pa at nakipag-ugnayan po ang mga tao namin sa kanya. Pumayag po sila. At pagkatapos po ng insidenteng ito na ma-implement na, ngayon po, maganda ang dali ng trapiko doon, si Kapitan po mismo at ang mga opisyalis na Makati, ang MAPSA, ay nagpunta po sa MMDA at pumayag po sila doon sa traffic rerouting scheme. Nagulat na lang ako, biglang lumabas po itong ganitong video na di umano kasi magtamparang di po totoo yun. Involved po sila doon at sila po mismo ay pumayag. Ang ating pong ginagawa po rito ay para sa kapakanan po ng mga motoristang natatapik na rin po doon sa mga out of line na mga sasakyan na dumadaan po sa EDSA na hindi po dapat dumaan doon. Okay, tuloy daw po ang pagsampa ng reklamo nitong si Ramon Palma. Reaction po, Chairman. Tama po yan, kung may gagawin siya. Pero kahapon po, yung mga tauhan namin na tinakot nila nung nakaraang gabi, hinabla na po siya. Siya nang kinasuhan. Kinasuhan. So, hindi ko po alam kung ano yung pinasabi niya na pagsasampa siya ng kaso. So, dapat po siguro, harapin din yun niya yung kaso niya. Pero, ulitin ko po, marami pa po tayong i-clear na areas, kagaya po ng Pasay Top Rotonda, Cubao,
Baklaran po, sa Baklaran po, 3 tao na po yung napatay namin doon. Oo nga. Mahirap po talaga ang street clearing operations. Subalit ang ginagawa ko po dito, ako na po yung nasa front line ngayon eh. Pag hindi po nakakaya ng mga tao natin, ako na po yung nangunguna sa operations. Operations po ito at hindi po natin inaasahan na magiging friendly yung atmosphere. Okay. Chairman, ingat kayo at marami kayong inaalisan ng kita sa illegal na paraan. Maraming salamat po, MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino.